Narinig mo na ba ang corneal transplant? So ano nga ba ang procedure na ito? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Toktongs. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Pagkos ito ay ginagawa ko para mas maintindihan ang mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay i-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung procedure na tinatawag na corneal transplant. Tara, let's discuss. Ang transplant ay ang pag-transfer ng organ or parte ng katawan mula sa donor papunta sa pasyente na may problema doon sa organ na yun. At matagal na itong ginagawa tulad ng heart transplant, kidney transplant, liver transplant, pati skin transplant. Unfortunately, wala pa tayong tinatawag na eye transplant or yung papalitan yung buong mata. Although nagawa na ito yung first ever eye transplant sa New York na nabuhay naman or maganda yung daloy ng dugo dun sa pinalit na mata. However, hindi pa alam kung ito ay nakakakita or makakakita pa. May video na ako about dun sa eye transplant na ginawa sa New York kung interesado kayong malaman ng storya na ito. So sa ngayon, ang pwede pa lamang matransplant sa mata ay yung parte na tinatawag na cornea. Ang cornea ay yung pinakaharap or parang bintana ng ating mga mata na siyang isa sa mga nagko-control ng pagpasok ng ilaw sa loob ng mata para tumama ito sakto sa retina at makakita tayo ng malinaw. So dapat ito ay klaro or transparent para makapasok ng maayos ang ilaw at makakita tayo ng maliwanag. Pero kapag nagkaroon ng sakit or problema sa cornea tulad ng pagkasugat, impeksyon, pamamaga at marami pang iba, ay pwede itong mag-cause ng permanenteng pamumuti na haharang sa iyong paningin at pwedeng mag-lead sa permanenteng pagkabulag. Ang maganda dito ay pwedeng palitan yung namuting cornea mula sa donor para makakitang muli sa pamamagitan ng tinatawag na corneal transplant. Ito yung pagpalit ng namuti or may sakit na cornea sa malusog at malinaw na cornea mula sa donor. So ang mga donor ay yung mga taong piniling mag-donate ng kanilang mga cornea sa kanilang kamatayan para makatulong ito sa mga nangangailangan nito. Pero yung mga dinodonate naman na cornea ay sinusuri at ine-examine ng maayos para makasigurado na ito ay malusog at ligtas gamitin. So may iba't ibang uri ng corneal transplant. May iba't ibang layer kasi ang cornea. So pwedeng yung harap at yung gitna lamang ang palitan, pwede rin yung pinakaloob na layer lamang, at minsan naman ay pwedeng yung buong layers, no? Yung buong cornea ang papalitan. Ang ilan sa mga sakit ng cornea na nangangailangan ng corneal transplant ay yung keratoconus or imbis na dome shape yung hugis ng cornea ay nagiging cone shape ito. Yung sakit na Fuchs dystrophy na kung saan naman yung cells doon sa pinaka inner layer ng cornea ay hindi nagpa-function ng maayos. Pwede rin ang impeksyon or sugat or di kaya kahit anong damage na pwedeng mag-cause ng peklat or permanent na scar sa cornea. Or pwede rin yung nag-undergo na ng operasyon sa cornea or sa mata na nagkaroon ng pinsala sa parte ng cornea. So tulad ng sinabi ko kanina, may iba't ibang klase ng corneal transplant. Una dyan ay tinatawag na full thickness corneal transplant. Mula sa pangalan nito, full thickness or buong cornea ang kailangan palitan. Ito ay para sa mga pasyenteng naapektuhan yung panlabas at yung panloob na layers ng cornea. Ito yung tinatawag na penetrating keratoplasty or PK. So tatanggalin yung nasirang cornea at papalitan ito ng malinaw na cornea at itatahi ito sa lugar. Ang pag-recover nito ay pwedeng umabot ng 1 taon at higit pa. Kaya lang merong mas mataas na panganib ng rejection yung ganitong klaseng transplant kumpara sa ibang klase. Next naman ay yung tinatawag na partial thickness corneal transplant. So partial lang, so ito ay ginagamit para sa mga pasyenteng naapektuhan ang panlabas at gitnang layer lamang ng cornea. So ang tatanggalin lamang ay yung
layers na naapektuhan at matitira yung pinakaloob na layer na hindi naman naapektuhan. Ito naman yung tinatawag na deep anterior lamellar keratoplasty. So dahil buo pa yung inner layer ng cornea, ito naman yung transplant na mas mabilis yung recovery period at mas maliit yung chance ng rejection. At yung pangatlo ay yung tinatawag na endothelial keratoplasty. Ito naman ay kung yung pinakaloob na layer or yung tinatawag na endothelium ang nasira. So ang kailangan lang palitan dito ay yung pinakaloob na layer lamang. Pwede yung tinatawag na decimate stripping endothelial keratoplasty or yung DSEK o di kaya yung tinatawag na decimate membrane endothelial keratoplasty or DMEK. So ang DSEK ay mas madaling i-transplant at i-position dahil sa mas makapal na donor tissue nito. Habang ang DMEK naman ay mas manipis yung tissue pero nag-o-offer ito ng mas mabilis na recovery period. Pero ano-ano nga ba ang mga dapat asahan sa corneal transplant? So, bago ang operasyon, kaya tatalakayin sa iyo yung mga benepisyo, yung mga advantages at disadvantages ng operasyon na gagawin sa iyo. Pwede kang ipa-clearance para malaman kung fit ka nga bang mag-undergo ng operation at pwede ring ipatigil yung mga ibang gamot mo tulad ng mga blood thinners bago ang operasyon. So, sa araw ng operasyon, ito ay gagawin as outpatient, no? Pwedeng local anesthesia or hindi ka papatulugin or pwede ka rin patulugin. Yung surgeon mo na yung magdidiskarte kung anong anesthesia ang gagamitin para sa iyo. So after ng operasyon ay bibigyan ka ng instructions kung ano yung mga pwede at bawal gawin at kung gaano kadalas ka dapat magpatak ng iyong mga gamot. Tapos kinabukasan, kailangan kang makita ng nag-opera sa iyo para malaman ang estado ng iyong operasyon after 24 hours. So ang mga bawal ay yung mapapairi ka or mapapwersa ka tulad ng pagbuhat ng mabibigat, pagdumi ng matigas, at pag-ubo ng malakas. Bawal mabasa or mapaliguan at makusot ang mga mata. Bawal din makalimot sa mga gamot na kailangan ipatak sa tamang oras. At mas magandang maprotektahan nito sa pamamagitan ng pagsuot ng mga eye goggles kahit natutulog. So, ano naman ang mga pwedeng problema ng corneal transplant? Una dyan ay yung organ rejection or hindi tinanggap ng katawan mo yung cornea galing sa donor. So, ang mga sintomas ng rejection ay yung sobrang sensitibo sa ilaw, paglabo ng paningin, at pamumula. Pero kung mabigyan ito ng agarang atensyon, ay pwede itong mabaliktad sa pamamagitan ng pagbigay ng steroids. Kaya napaka-importante ang pag-follow up sa tamang oras. Ang iba pang komplikasyon na pwedeng mangyari ay infeksyon, pagdurugo sa loob ng mata, retinal detachment, cataract, at glaucoma. So kahit naging successful ang operasyon ng corneal transplant, ay kung merong ibang problema sa ibang parte ng mata, ay hindi pa rin ito mapapalinaw ang iyong mga paningin. Kung magkaroon man ng rejection sa corneal transplant, ay pwede naman mag-undergo ulit ng corneal transplant mula sa ibang donor. Kaya lang, mas tumataas ang rejection rate nito kumpara sa unang operasyon. Pero kung maging successful man ang operasyon, ay pwede itong makapagbigay ng malinaw na paningin sa mga pasyente. Ang corneal transplant ay nagbibigay ng pag-asa sa mga pasyenteng nagkaroon ng problema sa kanilang mga cornea. So hindi hikayat na mag-donate ang lahat para makatulong makapagpabalik ng linaw sa mga nabulag na paningin. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na ang operasyon na corneal transplant. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.